So this video is intended para dun sa mga nag-iisip which internet service provider ang kanilang pipiliin o kaya yung mga gustong lumipat dahil hindi sila happy dun sa kanilang existing na service provider ng internet. I had two experiences with the leading internet service provider here in the Philippines, which is PLDT and Converge. So dun muna tayo sa Converge. Ito yung pinakauna namin na kinuhang internet service provider way back pa before pandemic. We've been out of the Philippines for how many years? So, nung umuwi kami, ang una namin napili is Converge kasi we've heard na maganda nga daw yung service, lalo na doon sa area namin. Lahat halos doon naka-converge talaga. Hindi ko alam kung bakit kami pinagbayad ng 4,000, pero as I remember, meron silang binigay na parang reference number, tapos babayaran namin doon yung 4,000 pesos upon installation. So, ganun yung kalakaran nung time na yon. Tapos nagbigay kami ng barangay permit sa kanila. In an instant, kinabitan na kami. We're very happy service kasi ang bilis ng internet na yon, as in kahit ang dami yung gumagamit, ang dami na bisita, halos lahat nakakabit dun sa internet namin, walang naging problema. Yun nga lang, kasi may mga days na parang pag nagme-maintenance sila or something, nawawala siya ng buong araw. So yun lang yung pinaka-problem niya. It's like once a month nangyayari yun. Pero kahit pag bumabagyo, hindi talaga kami nawawala ng internet. As in, napakalakas pa rin niya, hindi nagbabago yung speed niya. Ang second na naging problem ko is kapag tinatawagan yung hotline nila kasi I have to call their hotline. Time na yun ay lilipat na kami ng bahay. Ginawa ko, nag-email ako sa kanila. Yung hotline ng Converge is sobrang hirap makapasok, as in talaga, promise. Nung time na yun, kasi yung Converge is wala naman siya nakatie up na landline, di ba? So, ang gamit ko mobile phone para tumawag doon sa hotline nila. Tapos nung tumatawag ako, grabe, pang ilan ako nakapila doon sa line. Nasa, ano yata ako, 70 plus. Ganon kami kadaming tumatawag nung time na yun. As in, super wait talaga ako. Alam mo ba, naubos na lang yung load ko, hindi pa ako nakaka-get through. And then, yung third na naging problem ko doon is yung magpaparelocate nga ako. So, ang tagal nila mag-respond. As in 2 months prior to our transfer, hindi nila ako nire-replyan. Kaya't maya ako nag-i-email. Nung unang email ko, may nag-respond sa akin. Tapos sabi, mag-show daw ako ng map kung saan daw kami magta-transfer. So, yun yung ginawa ko. Nag-send ako. And then for follow-up. Until such time na kailangan na namin mag-move out, wala nang choice. Ganyan. So, what happened was, pinabayaan na lang namin. Pinutol na lang namin, as in, ginunting namin yung linya, tinanggal namin yung router, ganun na lang yung ginawa namin. Kasi wala na eh. Tapos after a couple of months, siguro na-notice nila na wala nagre-reflect sa billing nila na nagbayad ako, ganyan-ganyan. Kasi ang Converge, hindi sila agad yung parang kagaya ng PLDT na once hindi ka nakapag-settle ng payment on the day na due mo, kakat nila agad within that day, or hingi ka lang ng palugit, like bibigyan ka lang nila ng extension of 2 days, ganyan. So after nun yung collection office na yun, kumukontak sa akin, kinukulit ako ganyan. There was this time na sobrang puwet na puwet ako dahil sa work. And then tumawag sa akin yung collection officer, sabi niya ganun sa akin, "Ma'am, kapag hindi mo to sinettle, ganyan." Sabi ko sa kanyang ganun, hindi ko intention na takbuhan yung bill. Check kayo ng records. Ang dami kong email sa inyo na nagre-request ako na for transfer. Pero hindi nyo ako pinapansin. So yun lang naman yung mga reklamo ko dito sa Converge. Pero the internet itself, ang ganda talaga, promise. So eto, recommended ko tong Converge na to. Kung hindi naman kayo lilipat ng bahay, ganyan, walang magiging problema. Kasi kahit yung sa iba kong mga kakilala, Converge din talaga yung nire-recommend nila kasi wala sila nagiging problema ever since na. So, nung lumipat kami ng bahay, kailangan namin agad ng internet. Si PLDT always present yan kahit saan, diba? So, tumawag kami nung nandyan lang yung mga nakatambay lang dyan sa labas na mga nagkakabit or nag-aayos ng mga linya sa poste. Tapos yun lang yung tinawag namin, nakabitan kami agad that day. So, pinadulasan lang namin sila ng 500, ganyan. Nakabit naman, wala kami naging problema all throughout a year. A year wala kami naging problema, very smooth. Yun nga lang, pagka nasa baba kami, kasi nandito sa taas yung router, so pag nasa baba kami, medyo
slightly medyo mahina, ganyan, intermittent, pero hindi naman necessary yun kasi dito rin naman sa taas yung workplace namin. Actually, meron times na mabilis siya, ginagamit namin sa videoke, sa baba, sa living room. May times na talagang dire-diretso lang siya. So, very madalang yung pagiging intermittent niya. Siguro may times lang talaga na mahina. Maiksi lang kasi tong street namin. So, halos lahat na nandito is puro PLDT, ganyan. Kaliwat kanan. So, magkakaharapan, mga puro PLDT, ganyan. Tapos, isa lang yung naka-globe dito. After a year, doon na nagsimula magkaroon ng problema. Men, grabe talaga. As in, umaabot ng 2 weeks na wala kaming internet. Ganun siya kagrabe. Hirap na hirap kami pag nawawalan kami ng internet. Tatawa yung husband. Kasi pareho kami ng trabaho ng husband ko. Siya naman kasi isa multimedia editor. Tapos ako, online din yung aking job. Katulad nga dito, 'di ba? Paid content creator ako for 2 channels. So anyway, sobrang hirap talaga ng ginagawa namin na ang lalaki ng mga files na kailangan naming i-submit in a day. Tapos hindi kakayanin ng data minsan. Minsan magagastos kami ng yung 599 na data, yung 72 GB. Nung pag nawawalan kami, yun ang ginagawa namin, nag-a-avail agad kami ng data para i-hotspot namin doon sa phone. Kaso hindi talaga kumakasya yung 72 GB. Siguro magra-run lang yun ng 2 days, 3 days, ganyan kasi may mga downloads. Tapos nun isa-submit mo, i-upload mo. Ang hirap. So napansin namin nung tapos na yung contract namin, talagang araw-araw pinapasakit yung ulo namin. Talagang grabe, ang tagal nawawala ng internet. At sobrang galit na galit din lahat dito sa street namin, sobrang bismo din sa PLDT. Wala naman, masipag pumunta ng PLDT kami lang nung husband ko kasi nga work from home kami. So kami talaga yung sumusugo doon. Actually, lahat ng mga teller, ng mga agents doon sa PLDT, kilala na kami lahat noon dahil lahat yun na pagdaanan na namin kausapin. So ganun ka-hassle sa amin. Imagine, everyday follow-up kami, punta kami doon, kinukulit talaga namin sila. Kasi as per them, yung mga engineers daw yung mga kailangan na doon, mga repair at saka yung mga technician, sila daw yung kailangan mag-repair noon. So, all they can do is to advise kung sino yung mga gagawa. Tapos, i-forward dun yung complaints, yung mga ticket number na ganyan. Ganun lang yung magagawa nila. Pero, kasi sa akin, mas importante yung the more na kinukulit namin sila, baka magkaroon sila ng eagerness na para gawin yung linya. So, every day, for that freaking 2 weeks, actually, kailan lang bumalik yung internet namin? For 2 weeks wala kaming internet. So imagine ilang 590 na yung ginastos namin. Sobrang talong-talo kami. Pero although meron namang rebates ang PLDT kasi i-deduct nila yung days na walang internet, still, lugi pa rin kami kasi maliit lang yung rebate nun. Sobrang nakakasama ng loob. Kasi alam nyo ba yung worry mo na hindi ka nakaka-submit on time, hindi ka nakaka-upload on time, na syempre puro ka pakiusap sa mga boss mo na pagka nagkakaproblema kami sa mga trabaho namin is yung internet talaga yung salarin. Kung mag-check man kayo, lalo na sa Reddit o kaya sa page ng PLDT, basahin nyo dun yung mga komento ng mga subscribers. Talagang lahat sila same nung reklamo ko dahil as per them, may outage sa area. Meron nga umaabot ng 1 month. Rizal area kasi kami. So, iba't ibang mga lugar dito sa Rizal affected ng PLDT outage nung last few months, ganyan. Yung sa kabilang barangay nga, umabot daw ng 1 month. Wala silang internet. So, imagine that. Paano, tapos magbabayad ka ng PLDT. So, sabi ko sa kanila, yung complaint nyo, forward nyo para ma-rebate yung mga araw na wala kayong internet. Nagre-research na ako ng magandang ipalit na internet kasi meron na dyan red fiber. Pero yun nga, nabasa ko na medyo may nakakaproblema din daw yung mga subscribers nun kasi bago-bago pa siya ngayon. Diba? Hindi naman ako pwedeng bumalik sa Converge kasi nga meron akong issue doon. And eto nga, ang nag-advise sa akin yung best friend ko at saka yung kapitbahay namin dati, nag-switch sila ng Globe. So, ever since daw nung nag-Globe sila, wala na daw sila naging problema for the longest time until now. Tapos yung friend ko din na work from home, sabi niya din sa akin,
Besh, try mong mag-switch ka ng Globe. Kasi ang problema din dito sa PLDT is kung magpapaterminate ka ng contract mo, times 3 nila yung bill mo. Kailangan mong bayaran muna yun, isettle muna yun para wala kayong maging problema, para hindi ka nila i-blacklist. So, ganun yung magiging sistema. Kailangan mong bayaran yung 3 months para i-terminate nila yung contract mo. So, otherwise, blacklisted ka. Pero, merong mga nagsasabi na kung ipapaterminate mo dahil problema naman nila, like for example, di ka naman nila binibigyan ng magandang service, actually, kapag ka nagkaroon pa ng problema ulit ngayon itong PLDT, talagang sugod na ako agad talaga sa Globe. Talagang magpapa-change na talaga ako. Yun na talaga yung decision ko kasi hindi ko na-afford na ma-stress ulit